Hindi mo ako mapipigilan, Rosing. Hindi ngayon, hindi kailanman. Hindi kita kailanman pinanghihinayangan, Gurak. Ang pagpili mong lamunin ng dilim ay sayo. Pero ngayon, tatapusin ko na ang dapat natapos noon pa. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Simulat sa pool ay ayaw ko sa kasabihang yan. Para bang wala kang pagpipilian. Para bang kung sino ang magulang mo, ayun ka na rin balang araw. Nangyari ang kwento kong ito, taong 2000. Isa akong mangingisda sa isang maliit na baryo sa gilid ng gubat. Tahimik lang ang buhay ko. Hanggang sa nakilala ko ang asawa kong si Rosing. Isang ermitanya na mahilig sa mga halamang gamot, dasal at kung ano-anong kababalaghan. At dumating sa buhay namin ang anak naming si Mara. Ang hindi ko alam ay balak ipamana ng asawa ko ang kanyang kapangyarihan kay Mara. Isang mutya na konektado sa puting unggoy na tagapangalaga ng kagubatan. Ayoko. Bata pa ako. Gusto ko siyang lumaki ng normal. Walang lihim at walang panganib. Pero paano kung ang mismong anak mo ay pipiliin ang daang yun? Kahit gaano mo pa siya pigilan. Doon ko naisip na baka nga may katotohanan ang kasabihan. Ako nga pala si Onyok at sisimulan ko na ang aking storya. Lintik, baha na naman. Sana walang tinangay na bangka sa may dulo ng ilog. Bigla akong napahinto nang makita ko ang kakaibang liwanag mula sa kagubatan. May kumikislap na kulay asul. Di ito normal. Wala namang bahay dun eh. At saan naman kaya galing yung ilaw na yon? Naisipan kong pumasok sa gubat at nagkakadapa-dapa na ako sa putik. Kung ano man tong nakikita ko. Sana tao to. Ayoko ng multo. Diyos ko. Sa gitna ng mga puno ay may isang babae na nakatalikod. Nakakapote at mahaba ang buhok. Nakaupo sa ibabaw ng bato at tila kumakanta. Miss, huy, maulan. Bakit ka nandito? Lalamigin ka niyan. Bakit ka naman mag-aalala, binata? Hindi ba't sa ulan tayo parehong nabubuhay? Parang hindi siya tao. Pero yung mata niya, parang may lungkot. Parang may lihim. Sa isip-isip ni Onyo at saka nagpakilala. Ako nga pala si Onyok. Mangingisda sa kabilang dulo ng ilog. Napadaan lang. Ako naman si Rosing, tagabantay ng ilog. Hindi ka lang napadaan, Onyok. Tinawag ka. Tinawag? Oo. Bihira lang akong lumitaw. Pero minsan, kapag may pusong malinis, sinasadyang makita ang dapat na hindi makita. Nang biglang namatay ang liwanag sa boteng hawak ni Rosing at nagdilim, naglaho si Rosing. Nasaan na siya? Paglingon ko ay wala na si Rosing. Nag-iisa na lang ako sa madilim na gubat. Anak ng tinapa. Tinamaan pa yata ako sa babaeng yun ah. Simula ng gabing yun ay hindi na naalis sa isip ko si Rosing. Hindi na ako mapakali at tila hinahanap-hanap siya ng isip at puso ko. Isang gabi, habang kainuman ko ang kumpare kong si Obet, ay hindi ko na napigilang magkwento. Alam mo ba pare, simula nung gabi na yon, hindi na ako mapakali. Parang kahit anong gawin ko, bumabalik sa isip ko yung babae, si Rosing. Rosing? Sino naman yon? Nakilala ko sa gubat, mag-isa lang siya.
Ang weirdo pare. Parang hindi siya basta-basta. Hindi basta-basta? Anong ibig mo sabihin? Parang may kakaiba sa kanya eh. Ang lamig ng presensya niya. Pero hindi nakakatakot. Tapos nung nagkatinginan kami, ewan, parang may connection ba? Abay, mag-iingat ka pre. Hindi lahat na nakakasalamuha mo sa gubat ay tao. Ano ka ba paring Obet? Tao si Rosing. Nakakausap nga eh. May emosyon. Ngumingiti. Hindi yan kung anumang iniisip mo. Hindi ko sinasabi kung anong klaseng nilalang, Onyok. Ang akin lang, may mga bagay sa gubat na hindi natin naiintindihan. Minsan nakala mo tao, pero may itinatago pala. Hindi pare. Alam ko ang nakita ko. Tao si Rosing. May puso. May lungkot sa mga mata. Hindi yung gawa-gawa lang. Hindi ko namang sinasabi na gawa-gawa. Pero pare, mag-ingat ka lang. Hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Baka mamaya, may kapalit yung koneksyon na sinasabi mo. Alam ko naman yung panganib. Pero hindi ko kayang baliwalain yung naramdaman ko nung nakita ko siya. Parang may dahilan kung bakit kami nagtagpo. Kung ganyan ang pakiramdam mo, bahala ka. Pero wag mo isarado ang mga mata mo sa posibilidad. Gubat yan pre. Hindi biro ang mga nilalang doon. Napatahimik lang ako at hindi rin maiwasang isipin ang mga babala ni paring Obet. Sa kabila ng mga babala ni paring Obet, ay nanaig pa rin ang hangarin ko na makilala si Rosing. Habang tumatagal, ay lalo lang akong nababahala sa sarili kong damdamin. Hindi ko alam kung ano tong hatak niya sa akin, pero sigurado ako sa isang bagay. Gusto ko siya. Hindi na siya maalis sa isip ko. Isang gabi, dala ng matinding paghahangad kong makita si Rosing, ay muling tumapak ang mga paa ko sa gubat. Madilim, halos wala nang makita sa daan, pero sa kaloob-looban ko ay may kaba na hindi ko maipaliwanag. Tumigil ako sa isang bukas na parte ng kagubatan. Biglang nanahimik ang paligid. Sa ganitong katahimikan, alam kong may kakaiba. Doon ko siya unang naramdaman. Hindi ko pa siya nakikita, pero ramdam ko na agad ang presensya niya. Nakakakilabot. Paglingon ko sa kanan, ay may anyong gumalaw sa likod ng mga puno. Mababa, baliko ang katawan, mahaba ang mga kuko, at ang mga mata ay pula. Akin ka na, Onyok. Matagal na kitang minamanmanan. Sino ka? Lumabas ka riyan. Hindi mo na kailangang malaman. Ang mahalaga ay malasa ang laman mo. Aswang ka. Lumapit ka pa at puputulin ko ang leeg mo. Matapang ka. Pero nanginginig ang boses mo, binata. Amoy ko ang takot mo. Amoy ko pati ang pagkagusto mo sa babae ng gubat. Huwag mong idamay si Rosing. Namilog ang mga mata ko sa sinabi niya. Kilala niya si Rosing? Paano? Anong koneksyon nila? Pero wala na akong oras upang magtanong. Mabilis siyang sumugod at matatalim ang mga kuko. Halos hindi ko naiwasan ang unang hagupit. Napaatras ako, ngunit pinilit kong itaas ang itak na dala ko. Lintik kang halimaw ka. Hindi mo ako basta mapapatay. Subukan mo nga, tao. Sumugod ako, hawak ang itak. Tinaga ko ang nilalang, pero mabilis itong umiwas. Matagal na akong hindi nasusugatan. Ngayon lang uli ako natuwa. Hindi ako susuko. Kahit mamatay ako ngayon, hindi ako uurong sa halimaw na katulad mo. Tignan natin kung gaano katibay ang loob mo. Para kay Rosing,
Kahit impyerno pa yan. Ang puso ko ay bumibilis. Ang katawan ko'y nanginginig. Pero sa gitna ng lahat ay may apoy. Apoy ng hindi pagsuko. Apoy ng pagnanasa kong malaman ang totoo. At higit sa lahat ay apoy ng damdamin ko para kay Rosing. Pinilit kong lumaban, pero ramdam ko ay hindi sapat ang lakas ko. Bawat isa kong suntok ay tila wala lang sa kanya. Bawat hagupit ng itako ay tinatawanan lang niya. Tapos siya naman ang sumugod. Pagod ka na, Onyok. Hindi ka pa sanay sa kagat ng dilim. Pero ako, dito ako pinanganak. Bago ko pa maitaas ang braso ko, ay dumapo na ang unang sugat sa tagiliran ko. Kasunod nun ay isa pa sa hita, isa pa sa balikat. Duguan na ako. Ninakaw ng bawat sugat ang lakas sa katawan ko. Nanginginig na ang mga tuhod ko. Mabilis ang paghinga ko at parang pinipiga ang dibdib ko sa bawat galaw. Pero kahit naghuhumiyaw ang katawan ko sa sakit, ay pilit kong itinayo ang sarili ko. Hindi pa pwede. Hindi pa dito matatapos. Tumingin ka sa paligid mo, Onyok. Walang tutulong sa'yo rito. At pag nawala ka, wala nang pipigil sa amin. Hindi mo ko madadaig, Gorak. Hindi. Habang may natitira pa akong hininga. Pero hindi natakot ang aswang. Sumugod siyang muli. Mas mabilis at mas mabangis. Ang mga kuko niya ay nakatutok na sa liig ko. Tila wala na akong makitang pag-asa. Napapikit ako. Handa na sana akong harapin ang dulo. Pumikit na ako. Tanggap ko na. Wala na. Hanggang dito na lang yata ang laban ko. Sa isang sulok ng gubat, sa kamay ng halimaw. Ngunit bago pa dumikit sa balikat ko ang mga kuko niya. Gorak! Tumigil ka! Pagdilat ko ay nakita ko siya. Si Rosing, nakatayo sa likod ng aswang. Hawak ang isang baston na may nakapulupot na puting tela. At sa mata niya ay tila may liwanag ng kidlat. Rosing, hindi ka dapat nandito. At ikaw, hindi ka dapat nakikialam sa mga walang laban. Napaatras ang aswang at parang biglang naging maliit. Nakita kong nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngayon ay tila natakot. Wala ka ng kapangyarihan, Rosing. Matagal ka nang umalis sa daan ng mga alagad ng anino. Oo, tumalikod ako sa dilim. Pero hindi ko kailanman tinalikuran ang pagtatanggol sa inosente. Sa isang iglap ay itinaas ni Rosing ang kanyang baston. Umangat ang hangin. Umikot sa paligid niya ang mga tuyong dahon. At mula sa lupa ay tila may sumingaw na liwanag. Hindi ko alam kung panaginip lang ba to o kung mamamatay na talaga ako. Pero heto sila, dalawang nilalang na hindi kayang arukin ng isip ko at nagsasagupa sa gitna ng dilim. Hindi mo ako mapipigilan, Rosing. Hindi ngayon, hindi kailanman. Hindi kita kailanman pinanghihinayangan, Gorak. Ang pagpili mong lamunin ng dilim ay sayo. Pero ngayon, tatapusin ko na ang dapat natapos noon pa. Sa isang iglap ay sumugod ang aswang na tinawag ni Rosing bilang Gorak. Mabilis at parang alon ng usok. Tumalon at tinadyakan si Rosing. Pero bigla siyang iniwasan nito na parang sumabay sa ihip ng hangin. Kumalabog sa punong kahoy si Gorak. Pero agad din siyang nakabangon. Itinaas ni Rosing ang kanyang baston. Kumikislap at tila may buhay. Inikot niya ito sa hangin at lumitaw ang mga bilog na simbolo sa paligid niya. Mga lumang dasal, hindi na yan uuubra sa akin. Hindi ito para sa'yo. Ito'y para protektahan ng inosente.
Mula sa mga simbolo sa hangin ay bumulusok ang liwanag. Pumutok sa mukha ni Gurak at napaatras siya, napasigaw. Pero hindi pa tapos si Rosing. Sinugod niya si Gurak. Dala ang baston na tila bakal sa bawat hampas. Nagpalitan sila ng suntok, sipa at kidlat. Ang lupa'y nagkabitak-bitak. Ang hangin ay naging kuryente. Ginawa mo akong halimaw, Rosing, dahil iniwan mo ako. Hindi ako ang dahilan ng kasamaan mo, Gurak. Pinili mo yan! Tinamaan si Rosing sa balikat at napaatras siya. Duguan, pero hindi siya natinag. Sa halip ay huminga si Rosing ng malalim. Isinubsob ang baston sa lupa at biglang kumalat ang liwanag mula sa ilalim. Napaluhod si Gurak. Kinuryente ng isang alon ng enerhiya. Bumalik ka sa dilim! Kung saan ka nararapat! Sumigaw si Gurak. Isang huling pagsugod. Pero sa huling sandali ay sinalubong siya ni Rosing ng matinding hampas ng baston direkta sa dibdib. Umilaw ito, parang may kinukuryenteng puso sa loob ni Gurak. Bumagsak ang halimaw. Nanginginig, unti-unting naglaho na parang abo sa hangin. Tumahimik ang paligid. Tanging hinga lang ni Rosing ang maririnig. Habang ako'y nakahandusay, nanginginig. Hindi sa lamig, kung hindi sa paghanga. Sa takot, sa gulat. Si Rosing, sino ba talaga siya? Ikaw, sino kang pangahas ka at pumasok ka dito sa kagubatan ng nag-iisa? Pwede ka bang magpakilala? Ako nga pala si Onyok at nag-iisa lang ako. Sa oras na to? Nag-iisa ka? Hindi bali na. Sugatan ka at kailangan kitang magamot. Kaya sumama ka sa akin para magamot ko ang mga sugat mo. Hindi na ako nakaimik pa dahil bigla na lang lumapit si Rosing sa akin at inalalayan akong maglakad. Dahan-dahan lang, Onyok. Malapit na tayo. Kaya ko pa. Hindi lang ako sanay na tinutulungan eh. Hindi ito tungkol sa sanay ka o hindi. Tingnan mo yung sugat mo. Parang ginawang laruan ng baboy ramo. Grabe ka. Pero oo nga, ang hapde. Nakarating na rin kami sa wakas sa kaniyang kubo-kubo. Pagpasok ko sa loob ng kubo ni Rosing ay para akong dinala sa ibang mundo. Hindi ito yung karaniwang kubo na gawa lang sa pawid at kawayan. Oo, gawa pa rin ito sa mga bagay mula sa gubat. Bambang, kahoy, dahon at ugat. Pero may kakaibang ayos at may kakaibang sigla. May mga garapong may lamang langis at tuyong halaman na nakalinya sa isang istanteng yari sa ugat ng punong kahoy. Sa dingding ay may mga palamuting tila gawa sa balat ng hayop, buto at mga pinatuyong bulaklak na hindi ko pa nakikita kahit kailan. Amoy ko ang halong insenso at halamang gamot. Medyo mapait sa ilong, pero nakakagaan sa dibdib. May maliit na banig sa sahig at may kutsyon sa gilid na tinahi mula sa pinagtagpi-tagping tela. Sa sulok ay may maliit na kalan at palayok at may nakasabit na kahoy na kutsara at mangkok. Umupo ka riyan. Kukunin ko ang panggamot. May gamot ka talaga rito? Mas maraming meron dito kesa sa bayan. Huwag kang magtaka kung biglang gumaling yung sugat mo bukas. Parang may kakaiba lahat ng bagay dito sa'yo, Rosing. Baka kasi hindi ka lang sanay makakita ng taong hindi takot mamuhay mag-isa. Yun nga eh. Hindi ko maisip kung paano mong nagagawa tumira sa ganito. Mag-isa, walang takot. Tumingin sa akin ng masama si Rosing. Mas mahirap makisama sa taong walang malasakit kesa sa gubat na to. Saktan mo na ako. Huwag lang ganyang katumingin.
Tahimik ka na dyan. Hawakan mo to. Ipapatak ko yung langis. Aray, ang init naman niya, Rosing. Ganyan talaga. Kung gusto mong gumaling, tiisin mo muna. Hindi ako sigurado kung mas masakit yung sugat ko o yung presensya mo ngayon. Ay ganon? Pwede naman kitang paalisin. Huwag. Sige lang, dito lang ako. Masunurin ka rin pala eh. Akala ko matigas ang ulo mo. Ewan ko ba, sa'yo lang yata ako natutong sumunod. Huwag ka nang magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro, Rosing. Natahimik bigla si Rosing. Rosing, Bakit? gusto lang kitang pasalamatan at saka gusto ko sanang sabihin sa'yo na gusto kita. Ano yun? Gusto kita, Rosing. Matagal ko nang gustong sabihin pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Gusto kita nung una pa lang kitang nakilala. Hala ka, Onyok. Sugatan ka nga. Nagbibiro ka pa? Hindi ako nagbibiro. Onyok. Alam kong hindi ito yung tamang oras at hindi yung perpektong pagkakataon. Pero totoo yung sinabi ko. Hindi ko hinihingi na suklian mo. Gusto ko lang malaman mo. Onyok, kailangan mo munang magpahinga. Baka kung ano-ano lang ang nasasabi mo dahil sa sugat mo. Baka nga, o baka dahil lang sa wakas ay nakita ko na ang dahilan kung bakit ako patuloy na bumabalik sa gubat. Ay nako, Onyok. Ikaw talaga? Kitang-kita ko sa mukha ni Rosing ang pagkailang, kaya naman sinubukan kong baguhin ang usapan. Teka nga pala, Rosing. Sino ba talaga yung gurak na yon? Si Gurak. Isa siyang nilalang na matagal ko nang kinakalaban. Bakit? Anong meron sa inyo? Parang may galit siya sa'yo. May kasaysayan kami. Dati siyang tao, Onyok. Isa sa mga unang naging kasama ko sa pag-aaral ng sinaunang karunungan. Pero nilamon siya ng kasakiman. Inasam niya ang kapangyarihan na hindi naman sa kanya. Teka, ibig mong sabihin, kagaya mo rin siya dati? Oo. Pareho kaming sumailalim sa gabay ng isang matandang tagapagturo. Pero habang ako'y natuto ng hangganan, siya naman ay lumagpas. Kaya ba't parang kilala ka niya ng lubos? Dahil magkasama kami sa simula. At ako ang dahilan kung bakit siya pinalayas at itinakwil ng kalikasan. Simula noon, ako na ang naging layunin niyang wasakin. Kaya mo pala ako sinagip dahil alam mong babalik siya. Sinagip kita dahil ayokong may masaktan pa sa kamay niya at dahil ayokong ikaw ang mawala. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay hindi ako makapagsalita agad. Biglang nag-init ang pisngi ko pero nagkunwaring hindi narinig ang huling hiling niya. Kaya palang tapang mo kanina. Wala kang takot. Hindi sa walang takot. Marunong lang akong tumaya, lalo na sa taong ramdam kong may halaga. Katahimikan at pareho kaming hindi makatingin sa isa't isa. Kaya idinaan ko na lang sa tawa. Ano ba yan? Parang ang lalim ng sinabi mo . Huwag mo na lang pansinin. Kung ano-ano lang din yun. Rosing? Pwede ba, kung sakaling wala ka namang tinatangi ngayon, ligawan na lang kita? Onyok. Gusto kong patunayan sa'yo na totoo yung nararamdaman ko. Hindi ito dahil nailigtas mo ko o dahil maganda ka. Bagamat totoo naman yon. Pero dahil gusto talaga kita. Yung pagkatao mo, yung tapang mo, lahat. Onyok, hindi mo ko kilala. Ang mundo ko, hindi gaya ng alam mo. Kaya nga gusto kitang makilala pa. Kaya nga gusto kong ligawan ka. Hindi para pilitin ka, kundi para patunayan ko na kaya kong pumasok sa mundo mo at kahit anong klaseng mundo pa yan. Ikaw talaga, Onyok.
Pwede ba? Ligawan mo kung gusto mo, pero huwag kang umasa ng madali. Matagal na akong hindi nagbubukas ng pinto sa kahit na sino. Hindi ako naghahanap ng madali. Basta pinayagan mo lang ako. Sapat na muna yun para sa akin. Bahala ka, Onyok. Pero ingat ka ha. Baka kung saan ka dalhin ang mundo ko. Ano ka ba? Basta't kasama kita. Kahit san pa yan, Rosing. At matamis na ngiti ang tugon ni Rosing. Isang senyales na mayroon akong pag-asa. Simula ng gabing yon ay unti-unti kaming naging malapit ni Rosing. Madalas na akong dumalaw sa kubo niya. Nagdadala ng prutas, kahoy o kahit ano na maisip kong ikatutuwa niya. Nililigawan ko siya sa paraang alam ko. Sa pag-aalok ng tulong, sa pakikinig sa mga kwento niya, at sa tahimik na pagsabay sa mga katahimikan niya. Wala mang tiyak na sagot mula sa kanya, ay alam kong unti-unti rin niyang nararamdaman ang sinseridad ko. Isang hapon, habang abala kami ni Rosing sa pag-aani ng mga halamang gamot sa tabi ng ilog, ay biglang humangin ng banayad. Napatingin siya sa akin na tila may kung anong bumabagabag sa isip niya. Onyok, Bakit, Rosing? pagod ka na ba? Hindi pa. Sanay ako sa mas mabibigat pa rito. Hindi yun ang tinutukoy ko. Ha? Ano naman yun? Pagod ka na bang manuyo? Rosing, anong ibig mong sabihin? Kung pagod ka na, pwede mo nang itigil. Kasi tinatanggap ko na. Rosing, totoo ba yan? Hindi ka ba nagbibiro? Hindi ako tulad ng mga mahilig magbiro. Oo, Onyok. Tinatanggap na kita. Salamat. Salamat talaga. Hindi mo alam kung gaano ko tong hinihintay. Kita naman sa mukha mo, para kang batang nabigyan ng candy. Hindi, Rosing. Para akong taong binigyan ng panibagong buhay. Basta tandaan mo, Onyok, ang mundo ko ay hindi madaling pasukin. Basta't ikaw ang kasama ko. Kahit gaano pa kahirap yan, lalaban ako. Sa unang pagkakataon ay naramdaman kong tunay na binuksan ni Rosing ang puso niya para sa akin. Sa ilalim ng dapit hapon at sa gitna ng mga halamang gamot, sa wakas ay tinanggap niya ang puso kong matagal nang naghihintay. Naging masaya kami ni Rosing sa piling ng isa't isa. Simple lang ang bawat araw, pagtulong at paghahanap ng halamang gamot, pagtawa sa maliliit na bagay at pagbabahagi ng mga pangarap sa ilalim ng buwan. Hindi man marangya ang aming buhay, ay ramdam ko ang kasiyahan sa bawat oras na kasama ko siya. Hanggang isang gabi, habang sabay kaming nakaupo sa harap ng kubo, ay tinanong ko siya habang hawak ang kanyang kamay. Rosing, gusto mo bang habang buhay na tayong ganito? Kasi ako oo. Kaya pakasalan mo na ako. Napatingin siya sa akin. Bakas sa mga mata niya ang gulat. Pero unti-unting napalitan yon ng ngiti. Isang ngiting puno ng pag-ibig. Kung handa ka nang manatili sa mundong to, Onyok, oo. Walang engrandeng kasal. Wala rin namang mga tao. Pero saksi ang gubat at ang hangin sa mga panatang binitawan namin sa isa't isa. Hindi rin nagtagal ay napansin kong mas naging maingat si Rosing sa bawat kilos niya. Madalas siyang mapagod, madalas ding ngumiti habang hawak ang kanyang tiyan. Doon ko nalaman ang pinakamagandang balita sa buhay ko. Magiging ama na ako. Rosing iha, huminga ka lang ng malalim. O ayan, sige pa, kaunti na lang. Si Aling Minerva, ang matandang hilot sa baryo, ay abalang-abala sa pagpapaanak. Nakahiga si Rosing sa banig, pawis na pawis at pigil ang sigaw sa bawat kirot ng paglilabor. Naroon ako hawak ang kamay ni Rosing, balisa, ngunit pinipilit kong maging kalmado para sa asawa ko.
Onyok! Ang sakit! Hindi ko na kaya! Nandito lang ako, Rosing. Konti na lang, mahal. Kaya mo to. Ako ang bahala sa'yo. Isa pa, Rusing. Isang malakas na ere. May ilang segundo ng katahimikan at pagkatapos ay narinig na namin ang unang iyak ng aming anak. Isang malusog na batang babae. Aba, may mutya sa dibdib, Onyok. Rusing, kakaiba ito. Mara, yun ang pangalan niya. Rosing, tignan mo. Ang ganda-ganda niya. Mara, parang munting liwanag sa gitna ng dilim. Oo, Rosing. Maraming salamat. Sa anak, sa buhay, at sa lahat. Ang batang ito, may dala siyang kakaiba. Mutya ng puting unggoy, ha? Maghanda ka, Onyok, Rusing. Hindi magiging basta-basta ang landas ng batang yan. Napatingin ako at si Rusing sa isa't isa. May takot at may pagtataka. Pero higit sa lahat ay may tibay ng loob. At sa gabing yun ay hindi lang isang anak ang isinilang, kundi isang panibagong simula. Para sa amin. Para kay Mara. Para sa mundong hindi pa namin lubos na nauunawaan. Sa paglipas ng mga buwan ay lalong mas naging makulay ang buhay namin ni Rusing simula nang dumating si Mara sa buhay namin. Ang bawat ngiti niya at bawat tawa ay parang musika sa loob ng kubo. Sa bawat araw na lumilipas ay unti-unti kong naiintindihan. Hindi lang siya basta anak, isa siyang biyaya. At sa pag-ikot ng mundo ay alam kong dito na magsisimula ang panibagong kwento namin. Isang araw, pagising ko sa kama ay napansin kong walang laman ang kuna. Wala si Mara. Rosing, wala si Mara. Nawala siya sa kuna. Nasaan siya? Huwag kang mag-alala, Onyok. Nariyan lang si Mara. Ligtas siya. Anong ibig mong sabihin na nariyan lang siya, Rosing? Anak natin yun. Paano mo nagagawang maging kalmado? Dahil alam kong hindi siya mapapahamak. May mga mata ang kagubatan na nagmamasid sa kanya at may bantay siyang mas matanda pa sa paniniwala mo. Hindi ko pa rin maintindihan, Rosing. Paano mong nasisigurong ligtas siya? Dahil hindi basta-basta si Mara, Onyok. Hindi rin basta-basta ang mundong pinapasok natin ngayon. Hindi ko man lubos na maunawaan noon ang mga sinasabi ni Rusing ay isa lang ang malinaw. May mga lihim siyang alam na hindi pa niya nais isiwalat. At kahit pilit akong kinakalma ng kanyang mga salita, ay ramdam kong may darating na mas malaking pagbabago sa buhay naming tatlo. Rosing, hindi ko na kaya to. Araw-araw na lang, may nangyayari kay Mara na hindi ko maintindihan. Ngayon, bigla na lang siyang nawala sa kuna at parang wala sa'yo. Anak natin yun. Onyok, sinabi ko na sa'yo. Ligtas si Mara. Nariyan lang siya, kasama ng mga tanod ng kagubatan. Hindi siya mapapahamak. Tanod? Gubat? Ano bang sinasabi mong yan, Rosing? Anak natin siya. Bata pa si Mara. Hindi siya dapat kung kani-kanino mo lang iniiwan. Pamilya tayo. Hindi tayo ibang mundo. Hindi mo naiintindihan, Onyok. May tinatawag siyang kapangyarihan. May koneksyon siya sa kagubatan at sa kalikasan. Pinoprotektahan siya ng mga nilalang na hindi mo pa kayang makita at hindi mo pa kayang tanggapin. Dahil hindi ko gusto yon, Rosing. Hindi ko gusto na ginagawang parang tagapagmana si Mara ng kung anong ginagawa mo rito sa gubat. Gusto ko siyang lumaking normal. Gusto ko siyang maprotektahan bilang isang bata. Hindi bilang isang tagapagmana ng kung anong lihim mo. At sinong nagsabing hindi mo siya mapoprotektahan? Dahil sa paglayo niya sa'yo ng ilang oras? Dahil may mga bagay akong ginagawa na hindi mo maintindihan?
Ako ang ina niya. Pinapalaki ko siyang matatag at hindi takot sa mundong ginagalawan niya. At ako ang ama niya. At bilang ama, may karapatan din akong tutulan ang mga desisyon mo, lalo na kung sa tingin ko'y mapanganib. Hindi mo pwedeng basta-basta na lang ako isang tabi sa pagpapalaki sa anak natin. Hindi mo pwedeng ipilit ang mundong gusto mo para sa kanya kung hindi naman yun ang sinisigaw ng puso niya. Iba si Mara, Onyok. Kahit anong gawin natin, tinatawag siya ng kapangyarihan. At ayokong pigilan siya gaya ng pagpigil mo sa akin ngayon. Hindi ko siya pinipigilan, Rosing. Gusto ko lang siyang alagaan sa paraang alam kong ligtas siya. Hindi sa paraang parang itinalaga na siya para sa isang bagay na hindi niya pa nauunawaan. At ako naman, gusto ko lang na maramdaman mong kaya mo rin siyang pagkatiwalaan. Onyok, hindi kita kalaban. Pero kailangan nating tanggapin na si Mara ay hindi tulad ng ibang bata. At kahit anong gawin natin, babalik at babalik siya sa landas na para sa kanya. Saglit na katahimikan. Pareho kaming humihingal at parehong puno ng emosyon. Tumingin ako kay Rosing na punong-puno ng kaba at takot. Pero may pagmamahal pa rin. Si Rosing naman, bagamat matigas ang paninindigan, ay ramdam sa mata niya ang lungkot sa hindi pagkakaunawaan namin. Hindi ko pa rin lubos na matanggap ang lahat. Pero sa puntong yon, alam kong hindi ito simpleng pagtatalo lamang. Isa itong paghaharap ng dalawang mundong magkaibang magkaiba pero parehong may pagmamahal para kay Mara. Hanggang sa lumipas ang isang dekada, kasabay ng pag-aaral ni Mara ng karaniwang buhay, ay ang unti-unting pag-usbong ng kapalarang nakaatas sa kanya. Pilit naming itinuro sa kanya ang mabuhay bilang isang normal na bata. Ang pumasok sa paaralan, magkaroon ng mga kaibigan, at matuto ng tamang asal. Pero may mga bagay talagang hindi pwedeng itago habang buhay. Lalo na kung yun mismo ang bumubuo sa kung sino siya. Isang gabi, habang nasa hapagkainan kami at kumakain ng hapunan, si Mara ay tila may gustong ikwento pero nag-aalangan siya. Napansin ito ni Rosing. Anak, may gusto ka bang sabihin? Tahimik ka yata ngayon ah. Mama, Papa, may nangyari po sa eskwela. Ha? Aba, hindi ka naman ba nakipag-away, anak? May nangaasar ba sa'yo? Hindi po, pero may napansin na naman sila. Napansin? Anong napansin? Yung chalk po nahulog lahat. Gusto ko lang sanang ayusin. Kaso parang bago ko pa magalaw, lumutang na sila pabalik sa kahon. Nakita po yun ng buong klase. Napatingin ako kay Rosing at pareho kaming napabuntong hininga. Mara, anak, ilang beses na naming sinabi sa'yo, kailangan mo maging maingat. Paano kung may nagsumbong sa guro? O kung napansin ng mga magulang ng kaklase mo? Pero hindi ko naman po sinasadya, Papa. Tapos kanina po may aso sa kalsada. Akala ko po masasagasaan kaya napasigaw ako. Bigla na lang pong huminto yung sasakyan sa ere tapos bumalik na sa normal. Lalong nanlaki ang mga mata ko at napakamot sa batok. Si Rosing naman ay nanatiling kalmado. Anak, matagal mo nang nararamdaman yan, di ba? Ang kapangyarihan mo, unti-unti na talaga siyang lumalabas. Nahihiya po ako, Mama. Natatakot ako. Minsan naiisip ko, dapat hindi ko na lang to nararamdaman eh. Wala naman pong ibang batang ganito sa eskwela eh. Mara, anak, hindi madali ang pinagdadaanan mo. At alam kong hindi mo ito ginusto. Pero gusto ko lang tandaan mo, kahit ano ka pa, anak ka pa rin namin at mahal ka namin. Kahit minsan ay hindi ko maintindihan ang mundo ng mama mo at ngayon ay mundo mo na rin, nandito pa rin ako. Salamat po, Papa. Tandaan mo, anak, ang kapangyarihan mo ay hindi mo kaaway. Gamitin mo ito sa tamang paraan
at magiging liwanag ka sa mundong puno ng dilim. Akala ko, pagkatapos ng masinsinang pag-uusap namin ng gabing yun, ay mapapanatag na namin ang kalooban ni Mara, na unti-unti na siyang matututong hawakan ang sarili niya. Pero hindi pala ganon. Hindi pala yun ganon kadali. Isang hapon, habang inaayos ko ang mga lambat sa labas ng bahay, ay may dumating na mensahe mula sa guro ni Mara. Pinapatawag kami. Ginoo at ginang, pasensya na po kung ganito ang sitwasyon. Pero kailangan mapag-usapan natin ito. Ayon kay Eliseo ay sinaktan daw siya ni Mara. Binaturo siya ng upuan at may nakakita rin ibang bata sa klase. Ano? Mara, totoo ba yon? Mara anak, ano bang nangyari? Hindi ko po siya sinaktan. Siya po ang naunang ng asar. Sabi niya pong baliw daw ako, anak ng ermitanya. Sabi pa niya, may lahi raw akong halimaw. Ayoko na po sanang pansinin pero tinulak niya ako. Natakot nga po ako eh. Parang nagdilim po yung paningin ko. Hindi ko po alam kung anong nangyari pagkatapos. Sinungaling ka, Mara. Ang lakas mo kaya. Parang may tumulak sa akin kahit di mo ako hinawakan. Ginoo, hindi namin tinuruan ng anak namin na manakit. Pero kung totoo nga ang sinabi ng anak ko, dapat din nating tanungin kung may ginawa ngang una si Eliseo. Mara, alam mong hindi mo dapat hayaan na kainin ka ng takot o galit. Alam mo yan. Patawad po. Ayoko pong nasasaktan ng kahit na sino. Saglit na katahimikan. Napabuntong hininga si Ginoong Alvarez. Ay, palilipasin muna natin ang linggong ito. Papayuhan ko na rin po kayong dalhin si Mara sa guidance. Hindi lang para sa insidente, kundi para matulungan siya sa emosyonal niyang kalagayan. Sige po, naiintindihan namin. Habang palabas kami ng opisina, ay hindi ko mapigilang mapatingin kay Mara. Mahigpit ang kapit niya sa kamay ni Rosing at kita sa mga mata niya ang labis na pagkalito at takot. Doon ko muling naisip na baka nga hindi lang namin siya kailangang turuan, kundi intindihin din. Dahil ang dalang kapangyarihan ng isang batang tulad niya ay mabigat na pasan para sa murang balikat. Bigla akong napalingon kay Eliseo. Tahimik lang siyang nakaupo sa gilid, pero may kung anong kakaiba sa mga mata niya. Saglit kaming nagtagpo ng tingin at doon ko naramdaman ang kilabot na gumagapang mula batok pababa sa likod. Parang may matang hindi pang bata ang tumitingin sa akin. Malalim, maitim, parang may naninirahan doon na hindi siya talaga. Hindi ko maipaliwanag, pero alam ko mayroong hindi tama. Mara anak, may tatanong lang ako tungkol kay Eliseo. Napansin ko kasi kanina, parang may kakaiba sa kanya. Kilala mo ba talaga siya? Opo, simula pa lang po ng klase, lagi na po siyang nakatingin sa akin. Hindi po yung normal na tingin ha, parang sinusuri niya ako. Para bang alam niya yung hindi alam ng iba tungkol sa akin. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko po siya kilala talaga, pero may pakiramdam po ako na hindi siya gaya ng ibang kaklase ko. Minsan parang naririnig ko ang isip niya, parang may boses siyang pilit na pumapasok sa utak ko. At kapag magkalapit kami, napakabigat ng dibdib ko. Hindi ko po alam kung bakit. Pero Papa, lagi niya akong tinitignan na parang alam niyang may taglay ako. Mara, kailan mo pa naramdaman yan? Noong unang linggo pa lang po ng pasukan. Akala ko po sa una lang ganun, pero habang tumatagal lalo pong lumalala. Para po kong hinahabol sa panaginip ko at siyang mukha na laging nandun. Hindi to pwedeng baliwalain, Rosing. May nararamdaman din akong hindi tama sa batang yun. Parang may anino sa likod ng mga mata niya. Kung ganon, kailangan na nating paghandaan kung ano man ang darating.
Dahil baka hindi lang si Mara ang pinagmamasdan ng batang yon. Baka tayong lahat. Dala ng matinding pag-aalala ay hindi ko na napigilan. Kahit labag sa loob ko ay hinayaan ko na si Rosing na turuan si Mara. Mga orasyon, dasal, paggalang sa mga elemento at mga lihim ng pagiging antingera ay unti-unting ibinahagi na ni Rosing sa anak namin. Alam kong bata pa si Mara. Gusto ko lang sanang maging normal ang buhay niya. Maglaro, mag-aral, tumawa kasama ang mga kaibigan. Pero hindi na normal ang takbo ng mundo para sa kanya. Batid kong ito lang ang magiging sandata niya laban sa panganib. Kahit mahirap sa isang ama, ito lang ang alam kong paraan para maprotektahan ko siya. Mara, pumikit ka. Iayos mo ang paghinga mo. Dahan-dahan lang. Damhin mo ang hangin. Pakiramdaman mo kung paano ito umiikot sa paligid mo. Ngayon, ulitin mo sa akin ang orasyon. Hindi lang basta salita to, anak. Isa tong panata. Isa tong proteksyon. Sa ngalan ng liwanag sa lilim ng Diyos at sa apat na sulok ng mundo, ako'y hindi magigiba. Magaling. Damhin mo ang bawat salita. Huwag mo lang sabihin. Panindigan mo. Tumingin ako kay Rosing. Kita sa mukha ko ang kaba. Pero sa kabila nito ay nanatili akong tahimik. Ngayon, hawakan mo ang mutya. Ilagay mo sa gitna ng palad mo. Sumunod si Mara. Kinuha ang mutya ng puting unggoy at ipinatong sa kanyang palad. Bigla itong lumiwanag ng kaunti. Hindi man nakakasilaw, pero halatang buhay na bagay. Rosing, normal ba yan? Yung liwanag? Oo. Tumutugon ang mutya sa enerhiya ni Mara. Tanggap siya. Tanggap siya ng mundo na hindi ko man lang lubos maintindihan. Napatingin sa akin si Mara na may bahagyang ngiti sa labi. Papa, okay ka lang? Oo, Mara anak. Nandito lang ako. Hindi ako aalis. Sa gitna ng pagsasanay, habang unti-unting nagiging isa si Mara sa mundo ng kababalaghan at lakas, ay tahimik akong nanunood at binabantayan ng anak ko. Kahit ramdam kong unti-unti siyang hinihila sa mundong ginagalawan ng asawa kong si Rosing. Kinabukasan ay halos hindi na namin namalayan ang oras. Pero isang bagay ang agad naming napansin. Si Mara ay nakahiga sa banig, balot ng kumot at pawis. Namumula ang mukha at kita ang paghinga niyang mabilis at mabigat. Si Rosing ay nakaalalay sa kanya. Pinupunasan ng basang bimpo ang noo habang ako'y tulala sa gilid. Hawak ang kamay ng aming anak. Rosing, ang init ng katawan niya. Halos di ko na makapa ang pulso niya ng maayos. Anong nangyayari? Hindi ito karaniwang lagnat, Onyok. Maaaring epekto to ng paghawak niya sa mutya. Maaga pa siya sa ganitong proseso. Sabi ko na nga ba, Rosing, bata pa si Mara. Hindi pa dapat. Dapat hindi pa siya sinasanay. Wala na tayong magagawa, Onyok. Tinanggap na siya ng mutya. At maging siya, pinili niya rin mismo ang landas. Ginagabayan ko lang siya. Diyos ko, anak. Hindi siya nag-iisa. Nandito tayo. Lalaban si Mara. Malakas ang anak natin. Hindi siya pumasok sa eskwela ng araw na yon. At kahit ilang araw pa. Sa bawat gabi ng pangungulila sa dating sigla niya, bawat sandali ng panalangin at pamumugto ng mata, ay isa lang ang sigurado ako. Gagawin ko ang lahat, kahit ano, para lang gumaling ang anak namin. Dahil hindi makapasok si Mara sa eskwela, ay dinalaw siya ng kanyang guro at ilang mga kaklase. Kasama dito si Eliseo. Nagulat ako at hindi panatag na naroroon siya. Pero dahil wala naman itong ginagawang masama, ay tinanggap namin siya sa loob ng kubo-kubo namin. Magandang hapon po. Pasensya na po sa abala. Dinalaw lang po namin si Mara.
Gusto po kasi siyang kamustahin ng mga kaklase niya. Sige po, tuloy po kayo. Tahimik kong binuksan ang kurtina sa pinto at pinapasok sila. Nakaupo si Rosing sa tabi ni Mara. Nakangiti ng bahagya sa mga bisita. Aba, salamat naman sa pagdalaw nyo. Naku, tuwang-tuwa si Mara na makita kayo. Salamat po, sir. Salamat din sa inyo. Tumabi sa may paanan ng banig ang dalawang kaklase ni Mara, habang si Eliseo ay nanatiling nakatayo at nakatingin lamang kay Mara na para bang may gustong sabihin pero pinipigilan. Buti naman, okay ka na kahit papano. Napako ang tingin ko kay Eliseo. May kung anong kilabot akong nararamdamang muli. Pero pinilit kong itago yon. Tahimik akong naupo sa sulok pero hindi ako mapakali. Alam kong may kakaiba. Pero wala siyang ginagawang masama kaya hindi ko siya pwedeng itaboy. Hindi ako panatag sa presensya ni Eliseo pero wala akong ibang dahilan para ipagtabuyan siya. Tahimik lang siyang nakamasid at sa paningin ng iba ay isa lang siyang batang nag-aalala. Pero ako'y patuloy na nagmamasid dahil alam kong may bagay sa kanya na hindi ko pa lubos maintindihan. At nang nagsipag-uwian na sila ay palihim kong sinundan si Eliseo. Dahan-dahan akong naglalakad sa likuran ng mga bisita habang papalayo sila sa aming kubo. Tahimik, walang ibang ingay, kundi ang kaluskos na mga yabag sa tuyong damo. Unti-unting lumayo ang guro at ilang pang kaklase ni Mara. Pero si Eliseo ay tila walang balak magmadali. Naglakad pa siya sa ilalim ng lilim na mga puno. Nagtatago ako sa likod ng isang punong kahoy. Patuloy akong sumusunod. Matamang nakamasid. Pero bigla siyang tumigil sa gitna ng daan. Hindi man lang lumingon. Ang lakas ng loob mo. Napako ako sa kinatatayuan ko. Ang tinig na yun, hindi yun boses ng batang si Eliseo. Masyado yung malalim, masyadong matanda. Parang boses na matagal nang nabubulok sa ilalim ng lupa. Akala mo ba hindi kita ramdam? Mula pa kanina, pilit mong hinahanap ang hindi mo namang kayang harapin. Dahan-dahang lumingon si Eliseo, pero ang mga mata niya'y itim na itim, parang wala ng kaluluwa. Sino ka ba talaga? Hindi ako ang dapat mong tanungin, kundi ang asawa mong si Rosing. Napaatras ako, nanlamig ang buong katawan. Gusto kong kumaripas ng takbo, pero nanigas ako sa kinatatayuan ko. Sa sandaling yon, alam kong hindi ko lang basta sinusundan ang batang si Eliseo. Sinusundan ko ang isang lihim, isang panganib, at tila simula pa lang ito ng isang malaking bangungot. Anong ibig mong sabihin? Bakit mo binanggit ang asawa kong si Rosing? Anong alam mo tungkol sa kanya? At ano ba talaga ang pakay mo sa anak ko? Tumikhim si Eliseo. Hindi na siya gumalaw. Nakatalikod pa rin siya pero ramdam kong ngumiti siya. At yon ang ngiting hindi ko makakalimutan. May kayabangan at may alam. Si Rosing, ang ermitan niya nagtaksil sa kasunduan. Pinili ang pagmamahal sa halip na ang kapangyarihang itinakda sa kanya. At ngayon, ang anak ninyo ang magbabayad sa pagputol niya sa ugnayan. Ugnayan? Anong ugnayan ang pinagsasasabi mo? Anong kasunduan? Matagal nang itinakda si Rosing bilang tagapagmana ng mutya. Isang pangakong hindi pwedeng suwayin. Pero pinili niya ang damdamin sa halip na tungkulin. Pinili ka niya, Onyok. Ikaw at ang anak ninyo. Hindi ako makagalaw. Ang mga salitang yon ay matagal ko nang nararamdaman, pero ngayon lang lubos na nauunawaan. May dahilan pala kung bakit tahimik si Rosing noon, kung bakit tila laging may tinatago. Kaya mo nilalapitan si Mara?
Dahil gusto mong tapusin ang sinimulan ni Rosing. Hindi ako ang may kagustuhan. Batas ito ng kalikasan. Ang kapangyarihan ay hindi basta nawawala. Hinahanap nito ang dapat na tagapagmana. At sa pagkakataong ito, ay si Mara ang napili. Napakuyom ako ng kamao. Gusto kong sumigaw. Gusto kong lumaban. Pero alam kong hindi ito ang laban ng lakas. Ito'y laban ng tadhana. At unti-unti kong naiintindihan kung gaano kabigat ang mundo na kinabibilangan ng mag-ina ko. Ang buong akala ko'y sapat na ang pagmamahal upang protektahan ang isang pamilya. Pero nagkamali ako. Dahil may mga kapangyarihang hindi kayang panghawakan ng puso lang. At ngayon, kahit ayaw ko, kailangan kong harapin ang katotohanang bahagi na kami ng mundong ito. Kahit nanginginig ang laman ko sa takot, ay pinilit kong panindigan ang pagiging ama. Hindi ako papayag na may mangyaring masama kina Rosing at Mara. Makinig ka. Kung ano man ang totoo sa'yo o kung sino ka mang talaga, wala akong pakialam. Pero tandaan mo to. Oras na lapitan mong muli ang mag-ina ko, ako ang makakalaban mo. Saglit na katahimikan. Nakatingin lang sa akin si Eliseo. Ang madilim niyang mga mata ay tila bumabaon sa kaluluwa ko. Hanggang sa bigla itong ngumiti. Hindi ngiting masaya, kundi ngiting mapang-uyam. Tapang-tapangan ka pa, Onyok. Kahit na sa isang tingin ko pa lang ay nanginginig ka na. Hindi mo alam ang laban na pinasok ng asawa mo. At lalong hindi mo kayang hawakan ang magiging kapalaran ng anak mo. Muli siyang tumalikod at nagsimulang maglakad paalis. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng daan. Pawisan. Naguguluhan, pero buong-buo ang pasya. Kailangang maprotektahan ko ang pamilya ko anuman ang kapalit. Hindi ko hinintay pang makalayo si Eliseo. Sa halip ay buong lakas akong sumugod sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay bigat ng takot at galit. Takot na baka totoo ang mga banta niya. At galit na hindi ko man lang alam kung anong klaseng nilalang ang kinakaharap ko. Hindi mo sila pwedeng saktan. Hindi mo sila pwedeng lapitan. Hindi ko hayaang madamay pa sila sa anumang pakay mo. Lumusob ako at pinilit siyang suntukin, hampasin at itumba. Pero bawat galaw ko ay parang nababasa niya. Parang alam niya ang susunod kong gagawin. Sinalubong niya ako ng matalim na tingin at walang kahirap-hirap akong isinangga. Nakakatuwa ka, Onyok. Isinusugal mo ang buhay mo, pero wala ka namang laban. Isang hampas mula sa kanya ang tumama sa tadyang ko. Napaatras ako at napaluhod sa sakit. Bago pa ako makabawi, ay muling sumugod si Eliseo. Matulis ang mga daliri, parang kuko ng hayop. Duguan na ang braso ko, pati pisngi ko'y may hiwa na. Hindi ako titigil. Kahit ikamatay ko pa to, hindi ako papayag. Isang sipa ang sinunod ko, pero muli niya itong nawasak sa isang iglap. Napahiga ako sa lupa, duguan, humihingal, pero buo ang loob. Para to kina Rosing at Mara, para sa pamilya ko. Bahala na. Kahit alam kong wala akong laban sa kanya, ay lalaban pa rin ako dahil mas nakakatakot ang mawalan ng mag-ina kaysa sa mawalan ng buhay. Halos hindi na ako makatayo. Ang katawan ko'y basag-basag, sugatan, at halos hindi na makagalaw. Napaluhod ako sa putikan. Duguan ang labi at ang paningin ko'y malabo na. Si Eliseo ay dahan-dahang lumalapit. Tangan ang madilim na paligid niya. Alam kong ito na. Ito na ang katapusan ko. Wala ka ng silbi, Onyok. Panahon na para mawala ka sa landas. Tama na! Isang matinding alingawngaw ng boses ang bumalot sa paligid. Napamulat ako.
Mula sa likuran ni Eliseo ay nakatindig si Mara. Nagniningning ang kanyang mga mata sa liwanag ng buwan. Sa kanyang noo ay may marka ng mutya at sa kanyang mga palad ay tila may liwanag na kumikislap. Layuan mo ang papa ko! Hindi ka na makakalapit sa amin! Tumigil si Eliseo. Napaatras siya. Sa unang pagkakataon ay nakita kong may takot sa kanyang mga mata. Si Mara ay dahan-dahang lumapit sa akin at sa bawat hakbang niya, tila bumubuka ang lupa at sumusunod ang hangin sa kanyang kapangyarihan. Hindi ko alam kung panaginip ba yun o himala. Pero sa gabing akala ko'y katapusan ko na, dumating ang anak ko. Ang batang may mutya ng puting unggoy. Ang anak kong si Mara. Sa wakas, lumabas ka rin, Mara. Akala mo ba hindi ko alam ang totoo mong pagkatao? Hindi ko na kailangang itago. Hindi na ako natatakot sa iyo, Eliseo. Hindi sa lahat ng oras magtatagumpay ang kasamaan mo. Kasamaan? Hindi mo pa alam kung ano ang tunay kong lakas. Wala ka pa sa kalahati ng dapat mong matutunan. Pero sapat na ang alam ko para pigilan ka. Subukan mo. Tabisa ng mutya ng puting unggoy. Dagunlay! Ano? Saan mo natutunan yan? Kay Mama. At mula sa lahat ng ipinasa sa akin bilang tagapangalaga ng liwanag. Hindi mo ako matatalo. Bata ka pa lang. Pero handa akong ipaglaban ang pamilya ko. Lumina Sagrada! Hindi pwede ito. Umalis ka sa buhay namin, Eliseo. Hanggang may lakas ako, hindi ako papayag na masaktan ang mga mahal ko. Akala mo ba yan lang ang kaya ko, Mara? Ngayon mo makikita ang tunay kong anyo. Anong ibig mong sabihin? Barukal Sakban Agalma. Hindi. Ano to? Isang nilalang ng dilim. Ang tunay kong pagkatao. Hindi mo ko kaya, bata. Hindi ako uurong. Kahit ano ka pa. Subukan mong lapitan ako. At ikaw mismo ang luluhod para humingi ng awa. Hindi ako lalapit para magmakaawa. Lalapit ako para tapusin ka. Tambarus! Masyado ka nang nangangalampag ng tadhana, Mara. Tadhana rin ang nagsabing ikaw ang hadlang na dapat ko nang tanggalin. Sa harapan ko ay isang apoy ng galit at kapangyarihan ang nagbabanggaan. Sumasayaw sa ere si Mara habang lumalaban si Eliseo. Hindi na siya ang batang inaalalayan ko sa paglalakad noon, kundi isang mandirigmang may layuning protektahan kami. Doon ko unang nasaksihan ang mutya. Mula sa kanyang dibdib ay tila may puting liwanag na umalpas. Hugis unggoy. Maliit sa una, pero habang tumitindi ang laban, ay nagiging isang dambuhalang anino sa kanyang likuran. Parang may espiritong lumulukob sa kanya. Mabilis ang kanyang kilos at matalim ang kanyang paningin. Anong klaseng kapangyarihan yan? Ito ang mutya ng puting unggoy at ako ang tagapangalaga nito. Bawat galaw ni Mara ay parang sumasabay ang anino ng puting unggoy. May mga tinig akong naririnig, mga orasyon, mga sigaw ng sinaunang lakas. Ang bawat hampas ng kamay niya ay may puwersang hindi maipaliwanag. At si Eliseo, sa unang pagkakataon ay umatras. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng luha ko. Hindi dahil sa takot, kundi sa sobrang pagkamangha. Anak ko si Mara, at ngayon siya ang tagapagtanggol ng aming angkan. Tapos ka na, Eliseo! Wala kang puwang sa mundong to! Akala mo ba'y... Anong ginagawa mo? Bakit hindi ko na maramdaman ang lakas ko? Binawi ng mutya ang dilim na kinuha mo. Wala ka ng kapangyarihang maitatago pa. Hindi mo ko kayang patayin, Mara. Ako ang simula ng lahat. At ako?
Ang wakas mo! Sa ngalan ng liwanag ng aking dugo at ng mga espiritong nagbabantay sa mundong ito, maglaho ka na, Eliseo! Hindi. Biglang sumiklab ang puting liwanag. Nagsisisigaw si Eliseo habang natutupok ng kapangyarihan. Pagkatapos ng ilang sandali ay katahimikan. Huminga ng malalim si Mara. Tapos na. Mara, anak! Biglang dumating si Rosing. Halos hingal na hingal at luhaan. Mara! Anak! Diyos ko! Nasaan kayo? Napahinto siya nang makita si Mara na nakatayo. May kaunting sugat ngunit buo. Habang ako'y nakasandal pero buhay. Anak ko! Anak! Salamat sa may kapal at ligtas ka. Mama, tapos na po. Akala ko mawawala na kayo sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko kung... Onyok, mahal. Salamat. Salamat sa'yo. Ang tapang mo. Ang tapang ninyong mag-ama. Hindi pwedeng ako lang. Tong batang to, mas matapang pa sa tatay niya. Ngumiti si Rosing habang hinahaplos ang pisngi ko. Saka kami nagyakapan. Buong-buo tayo. Salamat. Salamat talaga. Salamat sa may kapal at ligtas tayo. Mama, ayos lang ako. Si Papa po, muntik na po siyang... Anak, dumating ka at iniligtas mo ko. Hindi ko alam kung paano mo yun nagawa. Pero, salamat anak. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa. Pero Mara, ipinakita mong handa ka na. Hindi ko po hahayaan na may manakit sa atin, sa pamilya natin. Napakaliit mo pa, Mara anak. Pero ang puso mo, mas malaki pa sa atin ng mama mo. Simula ngayon, itutuloy natin ang pagsasanay mo. Pero sasabayan mo pa rin ang pag-aaral mo, ha? Opo, Mama. Gagawin ko pong pareho. Para sa atin. Para sa mga dapat kong protektahan. At kahit anong mangyari, nandito lang kami. Kasama mo kami, anak. Palagi. Salamat, Mama. Papa, mahal ko po kayo. Mahal na mahal ka rin namin, anak. Mahal na mahal ka rin namin, anak. Magandang wakas para sa pamilya namin ang dumating matapos ang lahat ng aming pinagdaanan. Nagpatuloy ang buhay namin. Payapa, masaya at buo. Si Mara, habang patuloy ang pag-aaral niya sa eskwela, ay mas sineryoso rin ang pagiging isang antingera. Gabay ng kanyang ina at suporta ko bilang ama. Sa tuwing masisilayan ko siya, mataas ang noo, may tapang at puso, ay hindi ko maiwasang mapangiti. Ang batang minsang iniisip kong dapat kong ipagtanggol. Ngayon siya na ang nagtatanggol sa amin. Sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo kong pinasasalamatan ang kapalaran. Na sa gitna ng gubat, sa gitna ng dilim, doon nagsimula ang liwanag ng buhay namin. Ang kwento kong ito'y nagpapakita lamang na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kapangyarihang taglay, kundi sa tibay ng loob at paninindigan para sa mga mahal natin sa buhay. Sa gitna ng takot, panganib at mga lihim ng nakaraan, nanaig ang pagmamahal, katapangan at pagtanggap sa sariling kapalaran. Si Mara ay naging simbolo ng bagong henerasyon na tagapangalaga. Matalino, matapang at may pusong handang ipaglaban ang tama. Tinuturo rin ng kwento kong ito na ang pamilya ang magiging pinakamalakas mong sandata. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, kapag buo kayo at nagkakaisa, walang anumang dilim ang hindi kayang lagpasan. Naway nagustuhan ninyo ang aking istorya. Lubos na gumagalang, Onyok.